Mas pinaiigting pa ng pamahalaan ang gyera laban sa malalaking smuggling syndicates. Magkakasama na ngayong kumikilos ang Bureau of Customs, Department of Justice at National Bureau of Investigation upang palakasin ang mga investigasyon at makabuo ng matitibay na kaso. Tiwala ang mga otoridad na sa pamamagitan ng mas mahigpit na koordinasyon, hindi lang maliliit na tauhan ang matutukoy, kundi pati ang mga utak sa likod ng mga illegal na operasyon ay tuluyan ng mapapanagot. Narito ang report. Malaking tinik nga sa lalamunan ng Bureau of Customs ang patuloy na pagpupumilit ng mga kawatan na magpuslit ng kung ano-anong kontrabando sa Pilipinas. Kung hindi umiiwas sa buwis, ang iba naman nagpapasok ng mga ipinagbabawal na produkto gaya ng iligal na droga at mga produktong agrikultura. Sa unang 3 buwan pa lamang ng 2026, mahigit 2.5 bilyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat ng Bureau of Customs. Kasabay nito, sunod-sunod din ang mga operasyon laban sa smuggled na sigarilyo, vape, sibuyas at bawang, kabilang ang 35.4 milyong pisong halaga ng agricultural products na nasabat sa Nueva Ecija. Kung mailabas nga sa merkado ang mga nasabing produkto, tiyak na ang mga ordinaryong magsasaka ang mapapahamak. Higit pa rito, inuunti-unti rin daw ng mga smuggler na alisin ang kanilang mga kakompetensya. Kaya doble dagok ito sa ating ekonomiya. Yan nga po yung sinasabi natin, ano? Kapag panahon ng anihan, sasabayan ng mga smugglers yung pagre-release ng mga kanilang mga paninda. Apektado talaga yung mga magsasaka natin. Paninda ng ating mga magsasaka, babagsak talaga ang presyo. Ano yan, strategiya yan ng mga smugglers upang mawala yung long-term competition nila doon sa mga lihitigong magsasaka natin. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi kayang tugunan ng isang ahensya lamang ang malalaking operasyon ng mga smugglers, lalo pat maraming ang galamay at malapalos ang mga kalaban. Kaya para tuluyang sugpuin ang large-scale smuggling, nagsanib pwersa na ang Customs, Department of Justice at National Bureau of Investigation. Dahil kasama natin ang NBI, hindi lang sa intelligence, kundi sa pag-i-investiga pa kung sino ang mga nasa likod nito. Ito ay malaking pagbabago ngayon dahil tutumpukin natin hindi lang kung sino yung gwardiya o mga helpers dito sa warehouse. Hanapin natin sa pamamagitan ng investigasyon ng NBI kung sino nasa likod nito. Ang pumondo, ang mga maaaring kawani ng pamahalaan na nagbigay ng maling permit o maling inspeksyon upang magkaroon ng ganitong problema. The Bureau of Customs at the National Bureau of Investigation kasama ang Department of Justice ay maglalagda ng isang memorandum agreement upang pagtulungan namin masawata yung mga maging gawain ng ating mga kababayan na nagpapasok ng mga produkto nito na hindi dumadaan sa tamang proseso sa Bureau of Customs. Kaya itong mga import dito ay ating pang-imbestigahan at haharap sa mga iba't ibang kaso, anti-agricultural smuggling at saka ng customs law, as amended, ay atin po silang palanagutin. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, simple lang ang plano. Ang customs ang mangangasiwa pa rin sa border security ng buong bansa, habang ang NBI ang tutulong sa legwork at investors. At kapag natukoy na kung sino ang nasa likod ng smuggling rings, agad silang kakasuhan sa tulong ng DOJ. So, kumpleto na yan. Bantayan ng Bureau of Customs, may mga information with the sharing of intelligence and NBI Customs. Tapos, kaya kasama ng DOJ para diretso na sa prosecution. Pasok na natin sa National Prosecution Service. So, kumbaga, nag-uusap kami. Hindi yung may sariling kilos lang ang Customs. Tapos, eventually, may kilos din kami. In this way, we will avoid duplication at yung masasayang ng effort. Pagtutulungan na kami. Sharing kami ng information. Walang panig saan dito. Ang bida lang dito, yung bayan. Bahagi ang Interdepartment Team Up sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sugpuin ang smuggling sa bansa. Tiniyak naman ni Commissioner Nepomuceno na hindi lang sa kasalukuyang liderato ng Customs, NBI at DOJ tatagal ang kasunduan, kundi pang matagal ang operasyon sa pagitan ng mga ahensya laban sa mga mapansamantalang grupo. Ang pagkakasunduan na yan ay magtatagal pa way beyond the friendship of the current leaders.
Yan ang importanteng binili sa atin ating Pangulo na palakasin natin sa pamamagitan ng formal na kooperasyon upang sa investigasyon pa lang, case build-up, prosecution, ay mapapanagot natin yung mga nagkakasala. Nasabat ng BOC na